Ang larawang ito na ipinakita ni ka-TH ay nagpapakita ng isang bato sa tabi ng tubig na may 5 bilog na mga butas kung saan ay nakaayos ang mga ito sa isang kurba o arko. Dito sa mundo ng treasure hunting, ang mga ganitong marka na tila simple ngunit sadya ang pagkakagawa ay kadalasang itinuturing na confirming markers o di kaya ay directional pointers. Ang mga butas o drill holes ay kabilang sa mga pinakakritikal na marka na ginamit ng mga sundalong Hapon sapagkat mahirap itong burahin ng panahon, hindi tulad ng mga ukit na mababaw lamang. Simulan natin sa pagsusuri sa mga butas na ito. Meron itong 5 malilinaw na butas. Ang forma ay nakaayos ang mga ito sa isang arko o curve. Hindi ito tuwid na linya. Ang mga butas ay tila drilled o binarina dahil sa pagiging perpekto ng bilog ng mga ito. Malalalim ang mga ito base sa anino sa loob. Ang lokasyon naman ay nasa tabi ito ng tubig. Makikita ang lumot at basa ang bato. Ito ay kritikal dahil ang tubig ay madalas ginagamit ng mga sundalong Hapon bilang permanenteng reference point. Masasabi kong ang mga butas o dots ay may tiyak na mathematical na katumbas. Una, maaaring ito ay may kaugnayan sa unit of measurement. Ang isang butas ay madalas na katumbas ng isang tiyak na sukat. Kung ito ay 5 butas, maaaring ito ay nangangahulugan ng 5 units. Sa karaniwan, ang isang unit ay pwedeng 1 metro o 1 hakbang. Maaaring ang bilang ng mga butas na ito ay nangangahulugan na rin ng lalim. Kung ang bato ay flat o nakahiga sa lupa, ang mga butas ay madalas na tumutukoy sa lalim o depth. Ibig sabihin, ang object ay maaaring nasa ilalim mismo ng bato o malapit dito, sa lalim na 5 units. Bilang halimbawa ay maaaring 5 meters o 50 feet depende sa scale o laki ng lugar. Maliban dito, ang magkakasunod na tuldok ay maaari ring maging follow the dots, kung saan nakaturo ang huling butas o kung saan kumukurba ang linya, doon ang direksyon. Sa kadalasan, ang loob ng curve o yung concave side ang siyang nagtuturo sa focus point. Isipin mo ito bilang isang satellite dish kung saan nakaharap ang curve, doon ka titingin. Dahil nasa tubig ang bato, ang interpretasyon ay dapat isaalang-alang ang water flow o yung pagdaloy ng tubig. Ang mga butas ba ay nagtuturo pasunod sa agos o pasalungat? Madalas, ang deposito ay tinatago sa upstream o sa mas mataas na bahagi bago ang agos o di kaya ay sa dry side na itinuturo ng curve. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kahulugan ng bilang na 5. Ang numerong 5 o 5 ay hindi ito random. Isa itong napakalakas na indicator. Maaring ito ay 5 steps o 5 meters. Ang pinakasimpleng interpretasyon ay sukat ng distansya patungo sa susunod na marka o sa mismong digging spot. Maaari na rin itong tumutukoy sa dami ng cargo, kaya maaaring 5 boxes o 5 volume. Minsan, ang bilang ng butas ay maaaring tumutukoy na rin sa platoon o unit na nagbaon. Bilang halimbawa ay 5th company. Ito ay mahalaga kung may hawak kang mapa na tumutugma dito. Tingnan nating mabuti ang larawan dito. Ang 5 butas ay hindi pantay-pantay ang distansya. May bahagyang gap o agwat.
Minsan sa isang hanay ng butas, mayroong isa na medyo lihis o mas malalim o mababaw. Ang naiibang butas na ito ang siyang susi o key pointer. Kung guguhitan natin ang linya ng mga butas, bumubuo ba ito ng hugis arrowhead? Pero base sa larawang ito, ang kurbada ay pwedeng nagtuturo ng pagliko. Ibig sabihin, liko sa kanan o liko sa kaliwa. Depende sa orientation ng bato sa site. Ang mga butas na binarina sa bato ay minsan na ring nagpapahiwatig ng babala kung saan ay maaring may nakaabang na isang gas trap. Kung ang mga butas ay tumagos hanggang sa ilalim ng bato, maaari itong vents para sa lason o tubig. Kaya para sa akin, ang pattern ng 5 dots ay minsang binabasa bilang warning o babala. Kaya mag-ingat dahil baka may nakaabang na panganib sa radius na 5 meters. Ang tubig naman sa gilid ng larawan ay isang napakahalagang palatandaan. Ang mga sundalong Hapon ay matatalinong inhinyero. Ginagamit nila ang water line bilang basihan. Ang mga butas ba ay lilitaw lamang kapag low tide o dry season? Kung oo, ang recovery ay dapat gawin sa panahong iyon. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga marka sa tabi ng ilog ay madalas nagtuturo sa lumang ilog o diverted water flow. Posibleng ang deposito ay nasa ilalim ng dating daanan ng tubig na kanilang tinabunan. Sa kabuuan, masasabi kong ang larawang ito ni ka-TH ay nagpapakita ng isang high probability marker. Ang symmetry ng 5 butas at ang pagkakaayos nito sa kurba ay mahirap ipaliwanag bilang natural occurrence lamang. Kaya para kay ka-TH, sundan mo ang kurba. Yan yung bahagi na concave side, yung parang mangkok, at yan ang direksyon. Ang bilang naman na 5 o 5 ay ang distansya, kung saan ay maaring 5 meters o 5 hakbang. Ito ay mula sa bato patungo sa susunod na marka o spot. Pero kailangan mong mag-ingat dahil ito ay mga drilled holes. Mag-ingat sa gas. Huwag basagin ang bato ng walang gas mask o sapat na bentilasyon kung maghuhukay sa ilalim nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.